Magandang araw sa inyo. Mga kaibigan, tunghayan natin ngayon ang isang kwentong pag-iibigan na nauwi sa isang bangungot. Sa pinakaliblib na bahagi ng bayan ng San Roque, may isang baryo na halos wala nang bumibisita. Ang tawag dito ay Sitio Madilim. Isang lugar na halos nababalot ng ulap tuwing umaga at inuulan ng alikabok at lamig tuwing gabi. Iilan na lamang ang mga nakatira rito. Karamihan ay matatanda na at ang mga kabataan ay lumuwas na sa syudad upang makalayo sa mga kwentong matagal nang umiikot tungkol sa lugar. Sa gitna ng baryo, may isang lumang simbahan na yari sa bato. Nakatirik doon mula pa sa panahon ng mga Kastila. Ngunit sa dulong bahagi ng baryo, kung saan natatakpan na ng masukal na kagubatan, naroon ang isang lumang bahay na tila pinabayaan na ng panahon. Ang mga bintana nito ay laging sarado at kahit sa tirik ng araw, parang may sariling anino na bumabalot dito. Ayon sa matatanda, doon nakatira ang pamilyang halos hindi lumalabas. Tahimik, misteryoso at hindi nakikisalamuha sa ibang taga-baryo. Wala ni isa sa kanila ang nakikitang bumibili ng pagkain sa palengke, ngunit hindi rin sila namamatay sa gutom. Lagi lamang silang lumalabas kapag gabi at madalas ay may naririnig na iyak ng hayop mula sa gubat tuwing madaling araw. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan, may narinig na kakaibang yabag si Mang Ernesto. Isang matandang magsasaka na nakatira malapit sa kagubatan. Ang mga yabag ay mabibigat, parang paa ng tao pero may halong pagkaladkad. Sumilip siya mula sa maliit na bintana ng kanyang kubo at doon niya nakita ang isang anino, mahaba ang buhok. Baluktot ang katawan at may mahahabang kuko na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dumiretso ito patungo sa lumang bahay sa dulo ng baryo. Kinabukasan, kumalat ang balita, ang mga alagang baboy ni Mang Ernesto ay lahat patay at wala ni isang patak ng dugo ang natira sa mga katawan ng mga nakma ito. Pero sa gitna ng lahat ng takot, may isang binata na hindi naniniwala sa mga kwentong ito. Siya si Marco, isang 24 anyos na bagong balik mula sa Maynila. Matangkad, matipuno at may tapang na parang walang kinatatakutan. Bumalik siya sa Sitio Madilim upang alagaan ang kanyang Lola Iska, isang matandang albularyo ng baryo. Isang hapon, habang siya ay namamalengke sa gitna ng baryo, napansin niya ang isang dalaga sa may tindahan ng bigas. Mahaba ang buhok, maputi, at may mga matang tila nangungusap, ngunit may tinatagong lungkot. Ang pangalan niya ay Elena, at siya ang apo ng pamilya De La Vega. Ngumiti si Marco, ngunit hindi ito pinansin ni Elena, bagkus mabilis itong lumakad palayo. Parang ayaw mapansin ng kahit sino, ngunit sa kabila nito, hindi maipaliwanag ni Marco kung bakit tila humihigop ng atensyon ang presensya ng dalaga. Para bang may magneto na humahatak sa kanyang puso. Hindi niya alam na ang pagmamahal na yun ang magdadala sa kanya sa isang bangungot na hindi niya malilimutan. Kinagabihan, habang abala si Lola Iska sa paggawa ng mga halamang gamot, nakaupo si Marco sa harap ng kanilang lumang bahay. Malamig ang simoy ng hangin at tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Ngunit may isang kakaibang pakiramdam. Siyang hindi niya maipaliwanag. Para bang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim ng kagubatan. Kinuha niya ang lampara at naglakad papalapit sa gilid ng gubat. Sa pagitan ng mga puno, may nakita siyang anino ng isang babae na tila nagmamadaling lumakad. Hindi nagdalawang isip si Marco at sinundan ito hanggang sa makarating siya sa isang maliit na bukal na matagal nang hindi pinupuntahan ng kahit sino sa baryo. Doon niya nakita si Elena nakaluhod at tila may hinuhugasan sa malamig na tubig ng bukal. Nang mapansin siya ng dalaga, agad nitong tinakpan ang kung anumang hawak nito gamit ang kanyang saya. Marco, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Na-curious lang ako kung anong ginagawa mo rito. Elena, halatang kinakabahan. Wala. Umalis ka na. Hindi ligtas dito kapag gabi. Ngunit sa halip na umalis, umupo si Marco sa isang bato at ngumiti. Kung may panganib, mas dapat na may kasama ka. Hindi dapat nag-iisa ang isang kagaya mo sa ganitong oras. Napatingin si Elena sa kanya.
May halong takot at pagtataka sa kanyang mga mata. Elena, hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo, Marco. Nagulat si Marco. Marco, paano mo nalaman ang pangalan ko? Ngumiti si Elena ng matipid, saka tumayo at lumakad palayo. Marami akong alam, higit pa sa inaakala mo. Bago tuluyang makalayo, napansin ni Marco na sa liwanag ng buwan, kumikislap ang kamay ni Elena at parang may bakas ng dugo. Kinabukasan, hindi na makalimutan ni Marco ang nangyari. Sa kabila ng mga babala ni Lola Iska tungkol sa pamilya de la Vega, mas lalo siyang na-curious. Kaya nang sumapit ang hapon, sinadya niyang dumaan sa lumang bahay sa dulo ng baryo. Ang bahay ay malaki, ngunit halos natatakpan ng mga gumagapang na baging at puno. Sa pintuan, isang matandang babae ang lumabas. Matangkad, maputla, at may mga matang tila sumisid sa kaluluwa ng kausap. Matandang babae, may kailangan ka, binata? Marco, naghahanap lang po ako kay Elena. Kaibigan ko siya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Hindi siya pwedeng kaibiganin ng kahit sino. May mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Pero bago pa man makasagot si Marco, lumabas si Elena mula sa loob ng bahay. Elena, Lola siya ang sinasabi ko sa'yo. Si Marco, matanda. Pasok ka, binata. Pero tandaan mo, may presyo ang lahat ng bagay. Habang pumapasok si Marco sa loob ng bahay, hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, ang mga mata ng buong pamilya de la Vega ay nakamasid sa kanya mula sa dilim. Pagpasok ni Marco sa lumang bahay, agad niyang naamoy ang kakaibang halimuyak na parang pinaghalong tuyong dahon, amoy ng lumang kahoy at isang matamis na halimuyak na hindi niya maipaliwanag. Ang loob ng bahay ay madilim, tanging ilang gasera lang ang nagbibigay liwanag. Ang mga pader ay puno ng lumang larawan, mga larawan ng pamilya na tila kuha pa noong dekada 50, ngunit kakaiba. Lahat sila ay nakangiti, ngunit parang masyadong matalim ang mga ngiti at tila may pulang bakas sa gilid ng labi. Sa dulong bahagi ng silid, may mahabang mesa na puno ng pagkain. May mga inihaw na manok, adobo at kung ano-ano pang putahe. Ngunit napansin ni Marco na kakaiba ang kulay ng mga karne. Mas mapula, parang masyadong sariwa. Matandang babae, huwag ka nang mahiya, binata. Tikman mo ang aming handa. Umupo si Marco at kumuha ng kaunti, pero bago niya maisubo, naramdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Sa kabilang dulo ng mesa, may dalawang lalaki. Parehong matangkad, payat at maputla ang balat. Ang isa ay nakatingin lang kay Marco, pero ang isa ay bahagyang ngumisi at bumuka ang bibig, sapat para makita ang matutulis ng ngipin na parang pangil. Elena, huwag mo silang pansinin. Mahilig lang silang magmasid sa mga bagong bisita. Ngumiti si Marco kahit may kaba na sa dibdib. Hindi ako madaling matakot. Ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang magtanong kung bakit parang hindi normal ang pamilyang ito. Habang nag-uusap sila ni Elena, napansin ni Marco na kakaiba ang mga kamay ng dalaga, mahahaba ang mga daliri, at ang mga kuko ay matutulis na parang mga patalim. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Elena, ngunit sa loob ng kanyang ngiti, may kung anong lungkot. Elena, Marco, kung may pagkakataon, huwag ka nang bumalik dito para na rin sa ikabubuti mo. Marco, at bakit naman? Hindi mo ba ako gusto? Hindi sumagot si Elena, tumingin lang siya sa kanyang lola na tila nagbabantay sa bawat galaw nila. Kinagabihan, habang natutulog si Marco sa bahay nila, nagising siya sa kakaibang ingay mula sa labas, parang kaluskos ng mga paa sa bubong at may naririnig siyang mahihinang ungol na parang galing sa hayop. Dahan-dahan siyang lumabas at sumilip sa bintana. Sa liwanag ng buwan nakita niya si Elena. Nakaluhod ito sa harap ng patay na baboy at ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Sa gilid, may dalawang lalaki mula sa pamilya de la Vega, parehong may nakasabit na piraso ng karne sa kanilang bibig. Bago pa man siya makaalis, biglang napalingon si Elena sa kanya. At ang mga mata nito ay pulang-pula, kumikislap sa dilim. Naniga si Marco sa kinatatayuan niya. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o sisigaw. Pero bago pa man siya makakilos, tumayo si Elena mula sa pagkakaluhod sa baboy. Mabagal, mabigat, at bawat hakbang ay may tunog ng kuko na kumikiskis sa lupa. Elena,
Bakit ka nandito, Marco? Hindi sumagot si Marco. Nakatitig lang siya sa mapupulang mata nito habang ang dugo ay tumutulo mula sa labi ni Elena. Elena, hindi mo dapat nakita to. Sa isang iglap, naramdaman ni Marco ang malamig na kamay ni Elena sa kanyang balikat. Mabilis at malakas ang pagkakahawak, parang bakal ang kapit. Ngunit bago siya masaktan, narinig nilang lahat ang malakas na huni ng uwak mula sa malapit. Mula sa gilid ng kagubatan, lumabas ang matandang babae, si Lola Salome, ang pinuno ng pamilya De La Vega. Kasama niya ang dalawang lalaking nakita ni Marco kanina sa hapag. Lola Salome, Elena, dalhin mo na siya sa bahay. Hindi pa siya handa? Hindi pa ngayon. Nagpumiglas si Marco pero sa isang kisap mata, nasa harap na niya ang dalawang lalaki, parehong nakangiti na parang gutom na gutom. Lalaki number 1, kung ayaw mo siya, kami na lang. Lola Salome na hindi. Siya ay para sa ating ritual sa buwan ng dugo. Walang gagalaw sa kanya. Habang abala sila sa pagtatalo, biglang sinamantala ni Marco ang pagkakataon at tumakbo patungo sa gubat. Naririnig niya ang mabilis na yabag sa likuran, hindi normal na hakbang ng tao, kundi parang mga paa ng mabibilis na hayop. Habang tumatakbo, napansin niyang lumalaki ang anino sa likuran niya. Nang lingunin niya, nakita niya si Elena, pero hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang mukha ay bahagyang nabuka at mula sa gilid ng labi ay tumubo ang mahahabang ngipin. Ang kanyang mga kamay ay naging parang pangil ng agila, matutulis at mahahaba. Elena, Marco, tumigil ka? Hindi kita sasaktan. Ngunit alam ni Marco na hindi na iyon ang boses ng babaeng nakilala niya sa palengke. Sa kalagitnaan ng gubat, nadapa si Marco sa ugat ng isang punong matanda. Paglingon niya, nasa harap na niya si lalaki number 2 mula sa pamilya De La Vega. Nakangiti ito habang unti-unting lumalapit. Lalaki number 2, amoy na amoy ko ang dugo mo, binata. Bago pa siya maabot, biglang sumulpot si Elena at itinulak ang lalaki palayo. Elena, hindi siya para sa'yo. Lumayo ka! Nagkatinginan silang dalawa, si Marco at si Elena, ngunit hindi na nagtagal. Mula sa likod ni Elena, lumapit si Lola Salome at may dalang maliit na bote na may laman na tila itim na likido. Lola Salome, pasensya ka na Marco, pero kailangan ka namin. Isang matinding hampas sa ulo ang tumapos sa gabi ni Marco at tuluyan siyang nawalan ng malay. Nagising si Marco sa malamig na sahig na yari sa bato. Dumidilim na ang paligid, tanging ilaw ng mga kandila at pulang lampara ang nagbibigay liwanag sa loob ng isang malawak na silid sa ilalim ng lumang bahay. Ang amoy ng pinagsamang usok ng kamangyan at sariwang dugo ay pumapasok sa kanyang ilong. Halos masuka siya. Sa gitna ng silid, may nakapintang bilog na gawa sa tuyong dugo at abo. Sa paligid nito, may nakapatong na mga buto ng hayop, bungo ng baboy at mga halamang natuyo na. Sa dingding, nakasabit ang mga lumang larawan ng iba't ibang lalaki, lahat may matitipunong pangangatawan at lahat may parehong tanda sa liig. Isang kagat. Nakita niya si Elena nakatayo sa tabi ng isang altar na gawa sa kahoy na may ukit ng kakaibang simbolo. Nakasuot siya ng lumang puting saya na may mansa ng dugo sa laylayan. Nakayuko siya, parang ayaw makipagtitigan kay Marco. Marco, Elena, sino to? Anong ginagawa mo rito? Bakit ako nandito? Tahimik lang si Elena hanggang sa magsalita si Lola Salome na nasa kabilang dulo ng silid. Lola Salome, buwan ng dugo. Marco, isang gabi na dumarating lamang kada 20 taon. Sa gabing yon, ang dugo ng isang malakas at malinis, ang lahi ay magbibigay lakas sa aming pamilya para manatiling buhay sa loob ng susunod na 2 dekada. Nanlamig si Marco sa narinig. Marco, kaya ninyo ako dinukot para gawing pagkain. Ngumisi ang matanda. Lola Salome, hindi pagkain, handog. Ang dugo mo ay hindi basta-basta. Ikaw ay apo ng isa sa mga pinakamatinding albularyo na pumigil sa amin noon. Ngunit ngayon, ang dugo mo ang magiging susi ng aming walang hanggang buhay. Sa puntong iyon, nagsalita si Elena. Elena, Marco, hindi kita gustong saktan. Alam kong mali ito, pero kung hindi ka magiging bahagi ng ritual, ako ang papatayin nila. Nagtama ang kanilang mga mata at doon naramdaman ni Marco na totoo ang emosyon niya.
Mahal siya ni Elena, ngunit nakakulong siya sa sumpa ng kanyang pamilya. Marco, kung mahal mo ako, tulungan mo akong makatakas. Tumulo ang luha ni Elena, ngunit bago siya makasagot, pumasok ang dalawang lalaking aswang. Parehong nakangisi at may dala ng mga kutsilyong mahaba tila yari sa pilak at kahoy. Lola Salome, maghanda na. Ilang oras na lang bago sumapit ang buwan ng dugo. Habang naghahanda ang lahat, lihim na lumapit si Elena kay Marco at bumulong. Elena, may paraan para makalabas ka, pero kailangan mong sumunod sa akin kahit anong mangyari. Kapag nagsimula ang ritual, tatakbo tayo papunta sa ilog sa may hilaga. Doon hindi sila makakasunod. Naguguluhan si Marco, pero alam niyang iyon lang ang tanging pagkakataon para mabuhay. At sa kanyang puso, buo na ang desisyon, ililigtas niya si Elena mula sa sumpa ng kanyang pamilya. O mamamatay silang dalawa. Sumapit ang hating gabi. Sa labas ng lumang bahay, ang kalangitan ay pulang-pula. Para bang nasusunog ang mga ulap. Ang buwan ay bilog na bilog at nakabalot sa pulang liwanag. Tanda ng pagdating ng buwan ng dugo. Sa paligid ng bahay, ang hangin ay mabigat at mabaho. Amoy nabubulok na karne at nasusunog na buhok. Sa ilalim ng bahay, nagsama-sama ang buong pamilya de la Vega. Lahat sila'y nakasuot ng puting damit na may pulang guhit sa dibdib. At sa kanilang mga mukha ay may guhit ng itim na uling na tila simbolo ng sumpa. Ang kanilang mga mata ay unti-unting nagiging dilaw habang humuhuni ang mga uwak sa bubong. Nakagapos si Marco sa gitna ng bilog na may mga simbolo sa lupa. Hawak niya ang tanikalang bakal habang ang dalawang lalaking aswang ay nakatayo sa magkabilang gilid niya, nakangiti na parang sabik na sabik. Lola Salome, sa gabing ito sa ilalim ng buwan ng dugo, ibinibigay natin sa ating mga ninuno ang dugo ng lakas para sa ating walang hanggang buhay. Lahat sila ay nagsimulang umawit ng mababang tono, parang alon ng hangin sa sementeryo. Unti-unting nagbago ang kanilang anyo. Humaba ang mga kuko, lumabas ang matutulis na pangil, at ang kanilang mga balat ay nagkaroon ng kulay abo at lamat-lamat na parang tuyong kahoy. Lumapit si Elena sa gitna, dala ang isang maliit na kutsilyo na may pulang palamuti sa hawakan. Tumingin siya kay Marco at kahit puno ng takot ang kanyang mga mata, hindi niya pinakita ang emosyon sa kanyang mukha para hindi mahalata. Lola Salome, Elena, ikaw ang magsasagawa ng huling hiwa. Ito ang magiging pagsilang mo bilang tunay na de la Vega. Tumango si Elena at lumuhod sa harap ni Marco. Dahan-dahan niyang inilapit ang kutsilyo sa leeg nito. Ngunit sa mismong sandaling iyon sumigaw siya. Elena, takbo Marco. Sa isang mabilis na galaw, ginamit niya ang kutsilyo para putulin ang tanikalang bakal. Bago pa makagalaw ang iba, hinampas ni Marco ang isa sa mga lalaki at mabilis silang tumakbo palabas ng silid. Sumabog ang sigawan sa buong bahay. Ang mga aswang, mabilis na parang mababangis na hayop, ay nagsitakbuhan sa dilim para habulin sila. Ang sahig ay umuga at ang tunog ng kanilang mga kuko sa kahoy ay parang nagbubungkal ng kaba sa dibdib ni Marco. Lumabas sila sa likod ng bahay at tumakbo papunta sa kagubatan. Ang liwanag ng pulang buwan ay tumatama sa kanilang mga mukha at bawat puno ay tila may mga matang nakamasid. Elena, malapit na tayo sa ilog. Doon tayo ligtas. Marco, sigurado ka ba? Elena, wala na tayong ibang paraan. Ngunit bago sila makarating, bumagsak mula sa itaas si Lola Salome, nakaharang sa daraanan nila. Ang kanyang anyo ay mas nakakatakot na ngayon. Ang kanyang bibig ay halos kalahati ng kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula. Lola Salome, walang makakatakas sa buwan ng dugo. Humakbang si Lola Salome palapit sa kanila. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba, matutulis at kumikislap sa ilalim ng pulang buwan. Bawat yapak niya ay parang umuukit ng takot sa lupa. Sa likod niya, papalapit na rin ang iba pang miyembro ng pamilya. Lahat ay nakangisi at gutom na gutom. Lola Salome, wala kang takas, Marco. Dugo mo ang magpapatuloy sa aming lahi. At ikaw, Elena,
pinili mong pagtaksilan ang sarili mong pamilya. Hawak ni Elena ang kamay ni Marco pero alam niyang kailangan nilang gumawa ng mabilis na desisyon. Elena, kung lalaban tayo baka may tsansa pa. Tumango si Marco kahit alam niyang halos imposible. Sa isang iglap, sumugod si lalaki number 1 mula sa gilid pero sinalubong siya ni Marco ng isang malakas na suntok sa panga. Tumilapon ito, ngunit agad bumangon. Ang kanyang panga ay gumaling sa loob ng ilang segundo. Marco, anong klaseng mga nilalang kayo? Lola Salome, mga nilalang na walang kamatayan. At ikaw ang susunod. Mula sa likod, lumusob ang isa pang aswang, ngunit hinampas siya ni Elena gamit ang isang matulis na kahoy na napulot sa lupa. Sumigaw ito ng malakas at napansin ni Marco na nasunog ang balat nito kung saan tumama ang kahoy. Elena, Marco, kahoy na may banal na basbas. Yan ang kahinaan nila. Nagtakbuhan silang dalawa gamit ang kahoy para hadlangan ng mga sumusugod na aswang. Sa bawat hampas, umuusok ang balat ng mga kalaban ngunit hindi sila sumusuko. Sa wakas, narinig na nila ang malakas na agos ng tubig. Ang ilog ay kumikislap sa ilalim ng pulang buwan at ang hangin dito ay malamig at mabigat. Elena, kapag nakalampas tayo rito, hindi sila makakatawid. Sagrado ang tubig ng ilog na to. Ngunit bago pa sila makalapit, lumusob si Lola Salome. Mabilis niyang hinablot si Elena at itinapon ito sa lupa. Lola Salome, hindi mo siya maililigtas, Marco. Napaatras si Marco sa gilid ng ilog, hawak ang kahoy na basbas. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may naramdaman siyang mainit na dumaloy sa kanyang katawan. Parang apoy na sumusunog mula sa loob. Ang kanyang paningin ay nagbago at sa kanyang mga kamay, lumabas ang kakaibang kapangyarihan. Nabigla si Lola Salome. Lola Salome, hindi. Imposible. May dugo ka ng mga tagapuksa. Hindi alam ni Marco kung ano ang ibig sabihin pero sa isang malakas na hampas ng kahoy, tinamaan niya si Lola Salome sa balikat. Sumigaw ito sa sakit at umatras. Ang balat niya ay nasusunog. Sinamantala ni Marco ang pagkakataon, hinila si Elena at sabay silang tumalon sa ilog. Ang malamig na tubig ay bumalot sa kanila. Alis sa kanilang pagahon sa kabilang pampang, nakita nila ang buong pamilya De La Vega na nakatayo sa gilid. Hindi makatawid, ang mga matay nagliliyab sa galit. Lola Salome, hindi pa tapos to, Marco. Sa susunod na buwan ng dugo, babawi kami. Habang papalayo sila sa ilog, alam ni Marco at Elena na nagsisimula pa lang ang laban. At higit sa lahat alam na ngayon ni Marco na may dugo siya ng mga mandirigmang pinanganak para pumatay ng aswang